Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama ho natin ngayon sa studio, walang iba kundi ang aking kong katukayo, si Alexander Lim, isa ho siyang jeepney driver. Reklamo ho niya, mali ang paghuli sa kanya na isa pong traffic enforcer dyan po sa Antipolo City. Dahil po, ano bang ginawa dito? June 5, nang hulihin at tikitan daw siya ng obstruction dahil sa pagsakay at pagbaba ng pasahero. Gito ni Alexander, nasa tamang babaan naman daw siya at sakayan naman. Sinita raw siya ng enforcer at agad kinuha ang kanyang lisensya. Ang nakakatuwa ho dito, June 25, 27 po nakalagay na petsa ng kanyang ticket, imbis sa June 5. Bakit nagkaganon? Kausapin natin si Alexander. Tukayo, ano ba nangyari? Bakit nga ba nasa tamang lugar ka? Opo, nasa tamang akong lugar. Katulad nga, nasa tabi pa nga ako eh. Kaya nga lamang, medyo nahuli ako kasi yung iba lumalampas na. Okay. Nung bandang inabante ko na kasi nakita ko nagiinit na eh. Pagtapat ko sa kanya, katlong poste na ho yun. May pumarang pasahero. Natural, isasakay ko. Bakit daw ako nagsakay doon? Ikaw ko, sir, napakalayo ko na sa kanto. Yes. Labasan na to, palabas na ako. Obstruction ka, wala naman ka kung nasa likuran ko. Pero ano siya, loading and unloading area loading yun? Loading area, dahil doon lang ulat ang pasok namin eh. Ano naman problema din sa ticket na yun? Yung June 5, naging June 25. Ewan ko ba, dito ko na rin hunapan, hindi ko na rin hunapansin eh. Sabi ko, mukhang may hokus-pokus ang ginagawa. Naisip ko agad, ako'y lalapit ako sa Kilos Pronto. Alam ko bakit June 25, alam ko na yan. Back to the future siya. Nakita niya na kung anong nangyari ng 25. Siguro bumalik ka sa 5. Nagulat nga ako dito. Tandaan nyo ito, paring Ben at paring Erwin. Ito pa lang si Robert De La Peña na nang huli dito kay Alexander. 1 month pa lang daw ako enforcer. Bakit? Naku. Nagpapasiklab siguro tayo. Kasapin natin itong si Senior Superintendent Wenceslao Ornido. Siya pong hepe ng Office of Public Order and Safety dyan po sa lungsod ng Antipolo. Colonel, magandang hapon po. Magandang hapon po. Si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV4, sir ha. Okay, ano pwede ho nating tulong ho dito kay Mang Alexander? Mukhang nasa tamang lugar ho to. Ano po pwede ho natin gawin? Tamang lugar po. Ano po yan? Yung nahuli. Nahuli po. Opo. Actually po, hindi lang siya ang nahuli nung araw na yun eh. Araw po ng Lunes yan, June 5 actually. Yun, narinig ko yung reklamo niya. Tinikitan daw siya. Mali daw yung paninikit. At tama po yung yung report niya na ang petsa ay 25. Ay mali po yun. Mali yun, okay. So, medyo napagsabihan ko nga po yung enforcer na mag-iingat sa paglagay ng petsa. So, para mabilis tayo, Colonel. Ano ba ka akong significance nung 25 sa'yo? Ay, yun pala ang kanyang birthday. Naku po. Pagod, kaya ganon. Anyway, nung araw po na yun, hindi lang siya ang natikitan, marami po, mga 12 na sasakyan, driver. Doon din po sa area na yon. Na walang violation naman? Hindi po titikitan na walang violation. Meron po, obstruction. Okay, so anong pwede ho natin gawin ho dito? Nagkamali na nga ho sa pag-ticket. Tapos mukhang wala naman daw kasalanan ho si Alexander. Ayun po ang sabi niya. So anong gawin ho natin? Hindi ba ho natin papatawag ho itong si Robert De La Peña, sir? Pinatawag ko na po kanina yan. Actually, hinihintay ko yung tawag niyo eh. So, kung nga po off-duty yung tao ngayon, pinauwi ko na. Okay. Ganon. Colonel. Ito si Erwin. Colonel Ornido. Opo. Are you listening? Sir, ganito, ang gusto ko marinig sana sa inyo, na pupunta yung magharap yung yung driver na complainant kasi wala ka doon eh. Wala rin kami dito doon din. Pareho tayong wala ho doon. You are just basing your statement doon sa enforcer mo. Siyempre, tao mo yun eh. Ito nga yung complainant, pumunta sa amin, pinapakinggan din namin. Bakit hindi ho ganito ang gawin natin? Pagkumprontahin natin sa harapan mo, dala namin yung tao namin,
Mag-usap sila doon para malaman mo at malaman natin kung sino ang sabi ng totoo. Ganun lang po kasimple yun. Wala pong problema, sir. Sige That's what I want to hear from you. And you do not tell us na, wala tayong magagawa. Ganito, ganon. Sabi niya yan. No, sir. Ang sinasabi lang namin, for the sake of fair play, kailangan magkaroon ng konfrontasyon. Sasabihin nitong tao na, sir, wala po akong kasalanan. Dito po ako nakaparking. May mga litrato po siya. And then, dalhin din ng tao ninyo yung ebidensya. And then, nandoon tayong pareho. Ano po? Is that clear, Colonel Ornido? Sir. Wala pang problema, sir. That's what I want to hear from you. Pwede ho ba sa Lunes, Colonel? Lunes po. Okay, Colonel, habang iniisip mo, ako ho'y may naisip din, ano? Sabi ninyo, 12 ang nahuli. Tama, isa ho to. Ngayon, malalaman siguro natin, baka nagkakamali ang tao nyo, baka abuse na yung sinasabing discretion. Too much discretion, may puwang na roon na pwede maging abusive kasi kung titingnan natin, nang huli doon, sinasabi nitong si Mama rito, sa kasama namin dito, wala namang nakalagay, doon naman sinasabing loading and unloading, sinasabi mo obstruction. Obstruction, kung medyo sabihin na natin, yung wala namang, hindi naman loading and unloading, pero siguro maganda, kasi kung sinabi ni Erwin, ito'y kanina, pag-iimbestigan, I took it doon sa sinasabi mo kanina na napansin mo, 12 ang nahuli noon. Tanong, yung ba reliant ka sa mga tao mo na yung 12, injustice ho siguro, pag ito'y pinalagpas namin, paano yung 12? So, sa amin lang ho, siguraduhin lang ho natin na tama hong ginagawa ng mga tao natin at hindi ho sila nag-aabuso ho ng kanilang kapangyarihan as traffic enforcer. Sir, nagkakaroon ka na ng doubt ngayon. Ngayon, kung nagkakaroon ka ng doubt, ibig sabihin, hindi ka sigurado sa iyong mga desisyon dahil nakaatang lahat ng iyong desisyon sa mga tao mo, boss. Hindi po. Actually po, sir, ano? Bakit parang medyo nauutal na ho kayo, sir? Po? Bakit parang nauutal na kayo? Ay, hindi po. Ako po yung nagdadrive. Tumigil po. Sige, ganito na lang, sir. I question yung sinasabing, wala ho kami roon, wala ka rin doon, tao mo lang doon, pero ito, crying injustice, mali-maling ng kasulat, baka naman, sir, I will give you doubt and I will make sure na siguradong tumpak ka sa iyong mga desisyon na inatang mong desisyon mo, kinarga mo doon sa mga ginagawa ng mga tao mo kasi may sinasabi si Tatang, sir, Opo. nakalagay doon, loading and unloading. What is obstruction? By kontra ho yun eh. Besides sa makasingit lang Tolben, Colonel Ornido, hindi naman po siguro lalapit itong driver, otoridad po yon. Normal po sa kultura natin, natatakot pang ordinaryong mamayan sa mga otoridad na isusumbong. Kung wala talagang kasalanan. Kung mali talaga yung pobre dito sa ating bayan, alam ko na ho yun, dahil siguro nauna ako pinanganak sa iyo siguro, Colonel Ornido. Hindi po, matanda po ako sa inyo. 65 na po ako eh. Magkapareho tayo. 67 naman ako. Hindi ko papayag niya. Ganito na lamang po ha. Pwede ba yan? Kung hindi ka pwede sa Lunes, sige sa Martes, sa pagharapin ho, gusto lang namin marinig po itong mama, marinig din yung tao ninyo. Kasi mahirap po parang ngayon pa lang sinasabi nyo na mali ito, dapat tikitan. By the way pala, Colonel, bigyan po kita ng trabaho, may nagsumbong ho sa akin. Diyan po sa Antipolo, maraming mga kolorom ng mga UB Express. Silipin ho ninyo yan dahil hindi lang sila kolorom, overcharging pa. Sinisingil 100 pesos hanggang dito sa baba. Galing dyan sa Antipolo hanggang dito sa may Cubao, 100 piso. Diyos ko pong Pineapple Bayan, Colonel. Yan ang hanapin mo, sir. Kung hindi mo alam, bibigay ko sa Martes sir, alam po namin yan, sir, pero hindi namin sakop yan. Local po kami, PCRB. Hindi po namin sakop yan, LTO na po yan, saka LTFRB. Pero sir, nasa public order ng city, naninikit po kayo, pwede nyo tikitan, di ba? Opo, yan po ay tinitikitan namin. Yun nga po, yung mga moving violations. Pero pagdating po dun sa administrative, kami po ay napagsabihan dyan, hindi kami pwede dyan. Bakit hindi nyo na-report sa LTFRB? Sige nga. Ibig mo sabihin, pag ikay nananahimik dyan, kukuyugin ka namin ito, Erwin, pagkukonsinta ng mali. Kaya nga patawin mo, tirahin mo.
Ganito na lamang siguro, Colonel Ornido. Ayusin niyo ho muna dito sa Yan. Martes po. Papadala namin si Tatang niya kasama po ng staff namin, Ay, Colonel sige po, Ornido. sige po, sir. Ayun! Welcome po yun. Sige po. Alright. Salamat po. Sige, salamat. Sige po, sir. Okay, Salamat sige. po. Kita mo, bumait. Akala. Kala siguro lulusot, ano? Ha? Ako pa yung ibang 12. Yung O, 11. yayain mo na. No, no. Para Kasama magkumpulan na. doon. Sige. Yeah. Yun ang mga nahuli. Nung araw na asing ko, kasabay kong nahuli. Baka gusto niyo sumama sa akin. Yun. Kumprontahin natin kung alin ang tama't mali. Oy, sigurado ka na nakalagay doon. No loading, may loading and unloading only. Oh, yes, sir. Nakalagay doon na. Kita Ayun. niyo yung picture eh. Nasa Okay, tama sure. lugar. Lahat lahat doon, Torbet. baba na yun. Oo. Marami sige. siyang dalang litrato, Torbet. Alright, sige, sige. Okay. Inaano ko nga Well, ang uso eh.